Noong mga nagdaang araw, sinabi mismo na Draymond Green sa kanyang podcast na gusto niyang maging commissioner ng NBA. Well, pwede naman yan. Pero paano nga ba nila pinipili kung sino ang magiging commissioner ng NBA? Ang mga kandidato ay pagbobotohan, pagpipilian mismo ng mga Board of Governors o yung representative ng mga kupunan sa NBA. So 30 governors po ang boboto sa'yo. Siyempre kung makakatanggap ka ng maraming boto, ikaw na ang bagong commissioner. Ngayon, ang tradisyon sa NBA mga idol, kung sino yung outgoing na commissioner ay magkakaroon po siya ng kapangyarihan na mag-endorse ng panibagong commissioner. Halimbawa, si Commissioner David Stern noon ay in-endorse niya si Adam Silver na mayroon ding experience at unanimous ang naging boto ng mga board sa kanya. Alam nyo ba na pinipili rin po ng NBA yung mayroong law degree? Oo, itong si Adam Silver ay isang abogado. Bilang commissioner ng NBA, ikaw mismo ang naka-oversee sa lahat ng mga operasyon sa liga, sa mga negosyo, mapa-legal na usapan, at sa kung ano pa. Siyempre, experience at kung mayroong kang law degree, aba, swak na swak yan. Para mismo kaya Draymond Green, okay naman yan. Walang problema dyan. Kung siya yung magiging commissioner ng NBA mga idol, aba syempre magigiba na rin po ang kanilang tradisyon na dapat law degree holder ka. Usually mga idol, ang susunod na commissioner ay yung deputy commissioner. Ngayon, ang kasalukuyang deputy commissioner ay itong si Mark Tatum. Definitely kung mag-step down si Adam Silver, siya talaga ang mataas na chance na magiging commissioner ng NBA. So marami na nga mga kupunang napuntahan itong si Chris Paul, pero para sa kanya ang Spurs daw ang pinaka-the best na NBA organization para sa kanya, sapagkat sa pagdating pa lang daw doon ay binigyan siya kaagad ng plaque of recognition mga idol. Napakalaki nito. Dito nakalista yung mga manalarong nabigyan niya ng assist sa kanyang career. Doon ay naramdaman ni Chris Paul ang importansya, ang kanyang value sa isang kupunan. Kaya kahit na marami siyang napuntahan, sa Spurs nilang daw nadama ang gantong totoong pagtrato. Sa ngayon, kahit na hindi po naging maganda ang kanilang paghihiwalay, bukas pa rin naman ang Clippers na iretiro itong jersey ni Chris Paul sa kanila. Sa ngayon mga idol ay wala rin pong malinaw pa na sagot si Chris Paul sa sinabing ito ng LA Clippers patungkol sa jersey retirement niya.